Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1811. Sige, naresolve na ang usapin, ngunit malamang na hindi ito hahayaang magpahinga ng Hanxing sect. Nasa iyo kung aalis ka o manatili. Lumingon si Yezuan at tumingin kay Lin Miao at sa iba pa. Ang dahilan kung bakit niresolve niya ang krisis para sa Lin Escort Agency ay para din kay Ling Kai, kung hindi siya nag-abala sa paggamit ng time reversal. Pagkatapos sabihin iyon, binigyan ni Yezuan ng call na backview sina Lin Miao, Lin Shi, at ang iba pa at tumangay sa malayo. Sa pagkakataong ito, dumiretso siya sa Hanxing sect para imbestigahan ang Black Dragon Scale na iyon at tingnan kung anong uri ng kayamanan iyon. Sa kanyang pagtatansya, ang kalahati ng sukat ng itim na dragon ay maaaring isang kayamanan ng Hanxing sect, ngunit ito ay ninakaw ng isang magnanakaw, at pagkatapos ay nagpadala ang Hanxing sect ng isang malaking bilang ng mga eksperto upang hanapin ito. Ang lalaking nakaitim na iyon ay isa ring elder ng Hanxing sect, at pagkatapos makuha ang kayamanan, maaaring gusto niyang itago ito para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip ng ganito, posible talaga. Gayunpaman, kailangan pa ring pumunta ni Yezuan sa Hanxing sect para makita ang partikular na paggamit nitong kalahati ng Black Dragon Scale. Sa kanilang kasalukuyang bilis, maaaring tumagal ito ng ilang araw. Sa panahong ito, muling bumuti ang kaharian ni Yezuan, naabot ang 8th grade Immortal Venerable, habang ang 3-old, Azure Ghost Venerable, Byzantine, at Pot-Ian Divine Ape ay umabot sa 3rd grade Immortal Emperor. Ang sect master ng Hanxing sect ay tila isang 2nd grade half-step True Immortal, na tinawag na Hanxing True Immortal, at ang kanyang lakas ay hindi mahina. Gayunpaman, ngayon, bukod sa kanya, ang 2nd grade half-step True Immortal, mayroon na lang 2 1st grade half-step True Immortals na natitira sa Hanxing sect. Sa lakas ng Pot-Ian Divine Ape, hindi magiging problema ang pagsira sa Hanxing sect na ito. Siyempre, gustong magtanong ni Yezuan tungkol sa paggamit ng kalahating sukat ng dragon na iyon bago wasakin ang Hanxing sect, at pagkatapos ay marahil ay magpapakita siya ng awa at iligtas ang kanilang buhay. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa Hanxing sect. Ang puwersang ito ay tumaas lamang kamakailan at itinuring na hindi mahina. Ngayong may lakas na ako, hindi na kailangang mahiya. Diretso na tayo. Ipinatawag ni Yezuan ang 3-old, Azure Ghost Venerable, Byzantine, at Luo. Patayin. Agad na sumingit ang 3-old at ang iba pa. Sino ang pumunta doon? Galit na sumigaw ang mga alagad na nagbabantay sa bundok ng Hanxing sect. Gayunpaman, ang mga disipulong ito ay ika-5 o ika-6 na baitang Immortal Emperor lamang, at hindi nila mapigilan ang 3-old at ang iba pa. Super Dev-R. Sumunod si Yezuan sa likod ng 3-old at ginamit ang Super Dev-R sa mga taong ito, puwersahang dinala sila sa lugar ng pagtatanim. Ang Hanxing sect ay naitatag sa loob ng napakaraming taon, at walang sino man ang nang-ahas na pumasok ng hayagan. Matapos sumugod si Yezuan at ang iba pa, ilang elder sa antas ng 9th grade Immortal Emperor ang sumugod palabas. Sinong daga ang nang-ahas na? Cough! Bago matapos ang mga salita ng isang elder ng Hanxing sect, direktang sinuntok siya ng 3-old. Kasabay nito, ang kanyang braso ay natanggal, at ang kanyang tiyankun ring ay kinuha ni Yezuan mula sa malayo. Ang 3-old ay isa na ngayong 3rd grade Demon Emperor, at kasabay ng pagpapalakas ng buhay na likido ng kaluluwa ng Soul Refining Pot sa panahong ito, ang kanyang pangangatawan ay napakalakas, at madali niyang labanan ang 6 na kaharian na mas mataas. Wala siyang pakialam sa isang 9th grade Immortal Emperor lang. Napatulala ang mga tao sa paligid. Nararamdaman nilang lahat na hindi mataas ang kaharian ni 3-old, ngunit sinuntok niya ang isang 9th grade Immortal Emperor level na elder. Paano ito naging posible? Kaagad, may nagpadala ng mensahe sa 2 half-step True Immortal level na elder at sa Hanxing sect master na nakaupo sa Hanxing sect. Gayunpaman, sa oras na ito, nasaan ang Hanxing sect master? Malakas na sigaw ni Yezuan. Hindi nagtagal, 3 figure ang lumabas, lahat sila ay nasa half-step True Immortal realm. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umabot pa sa 2nd grade half-step True Immortal. Sino ka?
Ang Hansing Sect Master ay hindi maiwasang magtanong pagkatapos makita si Yezuan. Sa pagharap sa tanong na ito, hindi sumagot si Yezuan, ngunit direktang kinuha ang kalahati ng kaliskis ng itim na dragon at sinabing, ang kalahati ng kaliskis ng dragon na ito ay nasa aking mga kamay. Sa pagkakaalam ko, ito ay orihinal na mula sa iyong Hansing Sect. Matapos makita ang kalahati ng sukat ng dragon, ang mga nakatataas ng Hansing Sect ay nagulat. Ikaw ba yung magnanakaw? Nang inig ang katawan ng Hansing Sect Master. Hindi ko alam kung sino ang nagnakaw ng bagay na iyon. Anyway, nakuha ko ito sa elder mo sa Hansing Sect. Sa anumang kaso, ang bagay na ito ay akin na ngayon. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito para tanungin ka, ano ba talaga itong Dragon Scale? Direktang tanong ni Yezuan. Ang kalahating sukat ng dragon na ito ay orihinal na kayamanan ng Hansing Sect. At ngayong nakuha na ito ni Yezuan, ayos lang, ngunit lumapit pa siya sa pinto para magtanong tungkol sa paggamit nito. Hindi ba medyo mayabang iyon? Isang immortal venerable lang ang nangangahas na magsalita sa sect master ng ganito. Galit na sigaw ng isang half-step true immortal. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, ibigay mo ang sukat ng dragon, at baka iligtas ka ng sect master. Sabi ng isa pang half-step true immortal. Para naman sa Hansing Sect Master, hindi siya nagsalita, malamig lang na nanood. Isang 8th grade Immortal Venerable at ilang 3rd grade Immortal Emperors ang naglakas loob na pumatay sa kanilang daan patungo sa Hansing Sect. Kung walang background si Yezuan, talagang imposible iyon. Nang hindi siya hinintay na magsalita, malamig na sinabi ni Yezuan, dahil ayaw mong sabihin, ako na mismo ang gagawa. Pumunta ka. Hindi nag-aksaya ng mga salita si Yezuan sa kabilang partido at direktang inutusan si Treeold at ang iba pa na umatake. Kalokohan! Galit na sumigaw ang isang half-step true immortal level na elder at pinatay si Yezuan, naghahanda na bawiin ang Dragon Scale. Ngunit sa susunod na sandali, siya ay miserable. Nether Soul Shattering Strike, Grasp of the Underworld, Demon God's Claw, Treeold, Ozzer Ghost Venerable, at Luo-Luo ay naglunsad ng pinagsamang pag-atake. Kasabay nito, isinuot ni Luo-Luo ang Profound God Battle Armor. Pagkatapos ng 4th grade Demon Emperor level na isuot niya ang Profound God Battle Armor, tumaas ang kanyang combat power. Bang! Sa ilang mahinang tunog, ang dibdib ng half-step true immortal na ito ay sumabog, at siya ay direktang namatay. Nang mahulog ang bangkay niya mula sa langit, nagulat ang mga tao sa paligid kaya hindi sila makapagsalita. Maging ang Hansing Sect Master ay nagdududa sa kanyang sariling mga mata. Isang half-step true immortal ang aktwal na pinatay ng ilang juniors na hindi man lang 5th grade immortal emperors. Paano ito naging posible? Sa katunayan, okay lang ang pag-atake ni Treeold at Ozzer Ghost Venerable, ngunit ang tunay na makapangyarihan ay si Luo-Luo. Si Luo-Luo ay orihinal na isang heavenly hated fox, at isa rin siyang kaharian na mas mataas kaysa sa Treeold at Ozzer Ghost Venerable, at nagsuot din siya ng Profound God Battle Armor. Ang kanyang lakas ay talagang nagawang labanan ng Pot-Ian Divine Ape. Siyempre, ito ay tumutukoy kay Pot-Ian Divine Ape nang hindi nakasuot ng Profound God Battle Armor. Bastos, nililigawan si kamatayan. Ang Hansing Sect Master ay galit na galit at direktang nakipagsanib puwersa sa isa pang half-step true immortal para patayin si Yezuan at ang iba pa. Gayunpaman, ang tunay na trump card ay nasa likod pa rin. Pot-Ian Divine Ape, kumislap ang mga mata ni Yezuan, at lumitaw si Pot-Ian sa tabi ni Luo-Luo. Pagkatapos, ang Profound God Battle Armor na binago ni Wizentian ay tumalikod at muling nilagyan si Pot-Ian. Kahit na si Pot-Ian ay isang 4th grade Demon Emperor, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay Luo-Luo, na isang 5th grade Demon Emperor. 108 strike ang nanginginig sa langit. 108 anino ng staff ang bumagsak ng labis, na tumama sa 1st grade half-step true immortal sa bilis ng kidlat. Bang! Direktang sumabog ang katawan nitong 1st grade half-step true immortal Hansing Sect Elder, at agad siyang namatay. Ngayon, ang Hansing Sect ay mayroon lamang Sect Master, itong 2nd grade half-step true immortal, na umalis, at kailangan pa rin siyang kabkuban ni Yezuan at ng iba pa. Kabanata 1812, Sect Master ng Hansing Sect, ipinapayo ko sa iyo na sumuko kaagad,
Kung hindi, ikaw ang susunod na mamamatay. Dahan-daang tumunog ang boses ni Yezuan. Bahagyang kumunat ang noo ng sect master ng Hanshin sect nang marinig ito. Pakiramdam niya, sa pagkakataong ito, talagang magulo ang mga pangyayari. Ano ang gusto mong gawin? Ang sect master ng Hanshin sect ay nagtanong sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sabi ko, nandito ako para magtanong. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, muli niyang inilabas ang kaliskis ng dragon na iyon. Kung hindi dahil sa kanyang mababang kaharian, malamang na direktang papatayin niya ang sect master ng Hanshin sect at pagkatapos ay magsasagawa ng soul search. Bagamat sagana ang oras sa planting space, hindi siya makapagsagawa ng soul search doon, kaya mas mabuting magtanong. Ang sect master ng Hanshin sect ay nag-isip sandali, pagkatapos ay nagtanong, kung sasabihin ko sa iyo, aalis ka ba? Hindi, kahit minsan kailangan kitang pagnakawan bago umalis. Ngunit ililigtas ko ang iyong buhay. Umiling si Yezuan. Ikaw, ang sect master ng Hanshin sect ay galit na malapit na siyang sumabog. Ngunit naramdaman niyang hindi niya kayang talunin si Yezuan at ang kanyang grupo, kaya nagpasya siyang magkompromiso. Nakuha ko ang kalahati ng sukat ng dragon na ito nang nagkataon habang naglalakbay ako. Nang maglaon, pagkatapos na maunawaan ito, natuklasan ko na magiging mas malakas ang aking mga pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay ninakaw ng isang magnanakaw. Sumagot ang sect master ng Hanshin sect. Ang pag-unawa sa sukat ng dragon ay gagawing mas malakas ang mga pag-atake. Si Yezuan ay medyo naguguluhan. Ganito ba ang epekto ng dragon scale na ito? Paano ang kalahati ng sukat ng dragon? Tanong muli ni Yezuan. Ang kalahati ay nasa kamay ng aking pinsan. Nang matuklasan namin ito, ang kaliskis ng dragon ay nahati na sa 2 piraso. Sabi ng sect master ng Hanshin sect, pinsan mo, nasaan siya? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Ako ay isang miyembro ng pamilyang Fengwo, at ang aking pinsan ay natural na pareho. Gayunpaman, ang pamilyang Fengwo ay mas malakas kaysa sa aking Hanshin sect. Biglang sinabi ng sect master ng Hanshin sect. Alam ni Yezuan na gustong gamitin ng kabilang partido ang pamilya Fengwo para supilan siya, ngunit walang silbi ang pamamaraang ito. Sige, dahil iyon ang kaso, hindi ko sisirain ang iyong Hanshin sect, ngunit. Habang nagsasalita si Yezuan, gumalaw ang kanyang isip. Biglang, umatake ang Pot Ian Divine Ape. Ano, hindi inaasahan ng sect master ng Hanshin sect na babalik si Yezuan sa kanyang salita. Ngunit hindi niya alam na naglalaro si Yezuan ng word game. Hindi sisirain ni Yezuan ang Hanshin sect, ngunit dadalhin ni Yezuan ang buong Hanshin sect sa planting space. Ang Pot Ian Divine Ape ay nagpakawala ng buong kapangyarihan nito, at ang sect master ng Hanshin sect ay agad na napigilan, pagkatapos ay malubhang nasugatan. Sa ilalim ng pamimilit at pang-engganyo ni Yezuan, dinala siya sa lugar ng pagtatanim. Pagkatapos, ang iba pang miyembro ng Hanshin sect ay natural na dinala sa lugar ng pagtatanim. Sa sandaling pumasok sila sa lugar ng pagtatanim, ang kanilang buhay ay hindi na sa kanila. Ngayon, kahit si Yezuan ay may paraan para harapin ang sect master ng Hanshin sect. Ang Fengwo family ay may rank 4 half-step true immortal. Ang sect master ng Hanshin sect's cousin, Fengwo Yu, ay ang young master ng Fengwo family, isang rank 3 half-step true immortal. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang A-rank 4 half-step true immortal ay hindi isang taong kasalukuyan niyang kayang harapin, ngunit binigyan siya ng kaunting oras, sapat na iyon. Ang kalahati ng sukat ng dragon na ito ay hindi inaasahang may ganoong epekto. Matapos itong maunawaan ng ilang sandali, ang aking mga pag-atake ay magdadala ng kakaibang itim na enerhiya, na magpapalakas sa kanila. Labis na nagulat si Yezuan. Hindi niya ito napansin noon, ngunit ngayon na naisip niya ito, ang mga pag-atake ng ilang half-step true immortals ay talagang naglalaman ng ganoong kakayahan. Noong panahong iyon, naisip niya na dahil ito sa mga diskarte ng Hanshin sect. Kaagad, si Yezuan ay nagkaroon ng Three Elder, Ozure Ghost Venerable, at ang iba pa ay magkakasamang naiintindihan ng sukat ng dragon. Hindi niya inasahan na makakakuha ng ganoong kayamanan sa pagkakataong ito, na lubos na magpapahusay sa kanilang kabuoang lakas sa pakikipaglaban.
Ang Hanxing sect ay medyo malayo sa pamilya Fengwu, ngunit sa bilis ng Three Elder, 7 araw ay sapat na. Makalipas ang ilang araw, Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang rank 9 Immortal Venerable. Si Ding, Yanming Ghost Monarch, Azura Ghost Venerable, Megatron, at Pot Ian Divine Ape ay nakalusot, kasalukuyang rank 4 Immortal Emperors. Muling pumasok si Yezuan at ang iba pa. Ngayon, hindi sila nagkukulang sa mga mapagkukunan ng paglilinang, at maaaring makalusot paminsan-minsan. Bagamat mayroong demonic chi, ang kanyang kasalukuyang bilis ng pag-upgrade ay mas mabilis kaysa dati. Hindi nagtagal, dumating siya sa pamilya Fengwu. Ang pamilyang Fengwu ay hindi mahina, 100 beses na mas malakas kaysa sa Hanxing sect. Kung siya ay padalos-dalos na sisingilan, malamang na hindi ito gagana. Sa makatuwid, nagpa siya si Yezuan na hanapin ang pinsan ng sect master ng Hanxing sect at pagkatapos ay kontrolin siya. Noong una, gusto ni Yezuan na kontrolin ang sect master ng Hanxing sect, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ni Yezuan at ng kanyang kaharian ay masyadong malaki, at hindi siya makontrol ng Eye of the Soul, kaya maaari lamang siyang gumamit ng ibang mga pamamaraan. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring ilang nakababatang henerasyon sa pamilyang Fengwu na hindi nakarating sa kaharian ng Immortal Emperor. Ding, kontrolin ng matagumpay. Random na kinokontrol ni Yezuan ang isang tao, pagkatapos ay itinago ang sarili bilang siya, at nahalo sa pamilyang Fengwu. Ang taong kinokontrol ko ay tinatawag na Fengwu Yuan. Masyadong mababa ang kanyang seniority, kaya malamang na hindi ko makita si Fengwu Yu. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Naglibot siya sa pamilya Fengwu, gumugol ng isang araw, ngunit hindi pa rin siya makahanap ng paraan upang lapitan si Fengwu Yu. Dahil ganoon ang kaso, makagagawa lang siya ng eksena. Three Elder, bantayan ninyo ang rank 3 half-step true immortals, at hanapin si Fengwu Yu. Sabi ni Yezuan sa iba. Naiintindihan. Tumango si Three Elder. Ang kalahating sukat ng dragon ay may ganoong epekto, kung ito ay pinagsama sa isang piraso, tiyak na mas malaki ang epekto. Pagkatapos lumitaw si Three Elder at ang iba pa, naglock sila sa aura at sumugod patungo sa pinakamalapit na rank 3 true immortal. Para kay Yezuan, patuloy niyang piniling magtago. Sino ito? Ang biglaang paglitaw ng kakaibang aura sa kalangitan sa itaas ng pamilyang Fengwu ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga eksperto ng pamilyang Fengwu. Sa una, mayroong ilang matataas na antas na Immortal Emperors, ngunit ang mga taong ito ay hindi kahit isang katugma para sa Three Elder at sa iba pa. Sa makatuwid, ang susunod na ipapadala ay mga eksperto sa antas ng half-step true immortal. Three Elder, na nasa rank 4 Immortal Emperor level, ay mayroon ng lakas na maihahambing sa isang rank 1 half-step true immortal. Nagawa pa ni Luo na tumugma sa isang rank 2 half-step true immortal. Bilang karagdagan, naroon din ang trump card ng Pot Ian Divine Ape, nagkaroon sila ng lakas upang agad na pumatay ng isang rank 3 half-step true immortal. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang pagdaragdag ng Profound God Battle Armor. Ang pamilyang Fengwu ay may kabuuang 3 rank 3 half-step true immortals, kaya nagkaroon si Yezuan ng isang ikatlong pagkakataon na mahanap siya. Gayunpaman, ang kanyang kapalaran ay hindi masyadong maganda. Ang una niyang nakatagpo ay hindi si Fengwu Yu, ngunit ibang tao. Bagamat gusto ni Yezuan na magpalit ng target, ang rank 3 half-step true immortal na ito ay nakasalikop na sa kanya, kaya't walang pagpipilian si Yezuan kundi ipatawag ang Pot Ian Divine Ape para labanan siya. Gayunpaman, sa kanilang labanan, lumitaw ang ninuno ng pamilyang Fengwu. Walang magawa, si Yezuan at ang iba pa ay mapipilitan lamang na bawiin ni Yezuan. Saan nanggaling ang mga taong iyon? Ang mga tao ng pamilya Fengwu ay puno ng mga katanungan. Lumitaw sila sa manipis na hangin, at pagkatapos ay nawala sa manipis na hangin. Ano ang nangyayari? Gayunpaman, sa oras na ito, sa isang sulok ng pamilya Fengwu. Maghihintay ako ng ilang araw pa, at pagkatapos kong makapasok sa antas ng Immortal Emperor, darating ako at lalaban muli. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kabanata 18:13. Makalipas ang ilang araw, matagumpay na nakapasok si Yezuan sa First Grade Immortal Emperor. Para sa Three Old Man at sa iba pa, naabot nila ang 5th Grade Immortal Emperor Realm,
at naabot pa ni Luo Luo ang 6th grade Demon Emperor level. Bukod dito, ang Skybreaking Divine Ape ay ganap na ring nakabawi at maaaring lumaban muli. Sa araw na iyon, maling tao ang pinuntirya ni Yezuan. Ngayon, 2 target na lang ang natitira, kaya may 50% pagkakataon na mahanap ang tama. Hanggat natagpuan niya si Feng Wuyo at pilit na nakuha ang Qiankun Ring, magiging kumpleto ang kanyang misyon. May 3rd grade true human sa Hilaga at Kanluran, kaya't hanapin natin ang nasa Hilaga. Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at muling tinawag si Three Old Man at ang iba pa. Ang hitsura ng aura na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga nakatataas sa pamilya Feng Wu. Naistorbo na sila noon ni Three Old Man at ng iba pa. Bagaman walang namatay, ninakawan sila ng maraming kayamanan, at, higit sa lahat, ang kanilang mukha. Sa pagkakataong ito, dapat nilang makuha ang Three Old Man. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tama ang hula ni Yezuan. Ang target na hinahanap niya sa pagkakataong ito ay si Feng Wuyo, ang pinsan ng Cold Star Sect Master. Nahanap kita, Hot Ian, go! Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at direktang tinawag ang Skybreaking Divine Ape. Sa sandaling lumitaw ang huli, binasag niya ng husto si Feng Wuyo. 108 strike ang nanginginig sa langit. Ang hakbang na ito ay agad na nagdulot ng matinding pinsala kay Feng Wuyo. Ito pa rin ang Skybreaking Divine Ape na nagtitimpi, kung hindi, si Feng Wuyo ay agad na napatay. Pagkatapos, mabilis na tumawid si Three Old Man at kinuha ang Qiankun Ring, at pagkatapos ay nakipagtulungan si Yezuan sa planting space para kunin ito pabalik. Oo naman, mayroon pang kalahati ng sukat ng dragon sa Qiankun Ring na ito. Ding, maaaring i-synthesize ang world-destroying dragon scale. Gusto mo bang magpatuloy? Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Yezuan at agad na piniling sumang-ayon. Ding, matagumpay na na-synthesize ang world-destroying dragon scale. Ding, ang world-destroying dragon scale ay maaaring isama sa Azura Ghost Venerable. Gusto mo bang magpatuloy? Sa pagkakataong ito, nabigla si Yezuan. Ang world-destroying dragon scale na ito ay maaaring sumanib sa Azura Ghost Venerable, na nangangahulugan na ang Azura Ghost Venerable ay maaaring umabant muli. Halos tumawa ng malakas si Yezuan. Siyempre, kailangan niyang pumayag. Bagamat ang pag-unawa sa world-destroying dragon scale ay maaaring magpalakas sa kanyang mga pag-atake, kung ang Azura Ghost Venerable ay makakasulong muli, ang kanyang lakas ay tiyak na hindi magiging mahina. Kalimutan mo na, Fuse. Nanlaki ang mata ni Yezuan. Ding, matagumpay ang pagsasanib. Ang Azura Ghost Venerable ay sumulong sa world-destroying Ghost Dragon. Ding, sumulong na ang Immortal Aikilin Bloodline. This time, kumita na talaga siya ng malaki. Hindi lamang ang Azura Ghost Venerable ay sumulong sa ilang world-destroying Ghost Dragon, ngunit pinahintulutan din ito ang Immortal Aikilin Bloodline na umabant ng isang beses. Dapat mong malaman na si Yezuan ay nakapagpatawag lamang ng isang 2nd level Kili noon, ngunit ngayon na siya ay naka-advance ng isang beses, maaari na siyang magpatawag ng 3rd level Kilin. Kaagad, nilingon ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan at nalaman na ang Azura Ghost Venerable, hindi, dapat sabihin na ang world-destroying Ghost Dragon ay nagbago ng hitsura. Lumitaw ang mga kaliskis ng itim na dragon sa buong katawan niya, na naglalabas ng kakaibang itim na liwanag. Ang aura na ipinalabas nito ay naging dahilan upang maging si Yezuan ay hindi maiwasang manginig. Bagamat ang kaharian ng Azura Ghost Venerable ay hindi pa napabuti, alam ni Yezuan na ang lakas nito ay malamang na dumaan sa mga pagbabagong nakakasira ng lupa. Ito ay isang pagbabago lamang sa anyo, at ang mga kasanayan ay umunlad din. Ang Netherworld Reap ay umabant sa World-Destroying Dragon Claw, ang Azura's Eye ay sumulong sa World-Destroying Dragon Eye, at Azura Divine Light, Azura Transformation, at Azura Divine Killing Slash na umabant sa Flame-Killing Black Dragon Wave, Ghost Dragon Transformation, at World-Destroying Dragon Roar ayon sa pagkakabanggit. World-Destroying Ghost Dragon, dumating na ang showtime mo, go! Lumingon si Yezuan upang tumingin sa kabilang panig at sinabi sa World-Destroying Ghost Dragon. Sa susunod na sandali, direktang ginamit ng World-Destroying Ghost Dragon ang Ghost Dragon Transformation at naging isang itim na higanteng dragon. Dati,
Ang Azure Ghost Venerable ay nangangailangan ng death energy para magamit ang Azure's Eye, ngunit ngayon, hindi na ito kailangan. Sa sandaling magbago ang world-destroying Ghost Dragon, ang nakakatakot na aura na ibinubuga ng Mar-Angel na itim na kaliskis ay pinigilan ng lahat sa ibaba ng half-step through human realm. Ano ang bagay na iyon? Isang third-grade half-step through human mula sa pamilyang Fengwo ang nakakita sa world-destroying Ghost Dragon, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Bago pa siya makapag-react, isang itim na hininga ng dragon ang lumapit. Flame-killing Black Dragon Wave. Sa isang iglap, ang third-grade half-step through human na ito ay nilamon, ngunit hindi siya namatay. Kahit na ang world-destroying Ghost Dragon ay naging mas malakas, hindi pa ito umabot sa antas ng Skybreakang Divine Ape. Gayunpaman, hindi ito masama. Sok, naiwan na naman ako ng lakas ni Reeves. Ngumisi si Three Old Man at mabilis na lumapit para kunin ang Qiankun Ring. Kasabay nito, ang 4th grade half-step through human mula sa Fengwo family ay ipinadala na rin. Saan nanggaling ang masamang nilalang na ito, nang ahas na tumakbo ng ligaw sa aking pamilyang Fengwo? Galit na sumigaw ang ninuno ng pamilya Fengwo. Sa oras na ito, ipinatawag din ni Yezuan ang Skybreakang Divine Ape at binati siya. Paano kung isa siyang 4th grade half-step through human, mabubugbog pa siya? Ngayon, kasama ang Three Old Man na nakasuot ng Mysterious God Battle Armor at ang World-Destroying Ghost Dragon at Skybreakang Divine Ape na nagsanib puwersa, sapat na sila para labanan ang buong pamilya ng Fengwo. Ang labanan ay tumagal ng maikling panahon. Dahil ayaw niyang magsimula ng massacre, medyo naawa si Yezuan. Kung hindi, ang buong pamilya ng Fengwo ay malamang na nawasak. Sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ng Three Old Man, ng World-Destroying Ghost Dragon, at ng Skybreaking Divine Ape, ang buong pamilya ng Fengwo ay natalo at mabilis na bumagsak. Matapos pagnakawan ni Three Old Man at ng iba pa ang Fengwo family, mabilis silang inalis ni Yezuan. Naramdaman din ng mga tao ng pamilyang Fengwo na ayaw silang patayin ni Three Old Man at ng iba pa, at kasabay ng kanilang kawalan ng lakas, inutusan nila si Three Old Man at ang iba pa na magnakaw ayon sa gusto nila. Anong nangyayari? Ano ang pinagmula ng mga taong ito? Dumarating at umaalis sila ng walang bakas. Paano nila nagawa? Nagulat ang ninuno ng pamilya Fengwo. Gayunpaman, alam na niya na hindi ang pamilyang Fengwo ang target ng kabilang partido sa pagkakataong ito, ngunit ang kalahati ng sukat ng itim na dragon sa pamilyang Fengwo. Bagamat nawala sa kanila ang kalahati ng sukat ng itim na dragon, maswerte na nailigtas ang pamilyang ito. Sa oras na ito, si Yezuan, na nagtatago pa rin sa pamilyang Fengwo, ay hindi maiwasang bahagyang kulutin ang mga sulok ng kanyang bibig. Sa pagkakataong ito, ang Azure Ghost Venerable ay sumulong sa World-Destroying Ghost Dragon. Pagkatapos mag-transform sa isang Ghost Dragon, ang lakas nito ay talagang maihahambing sa Skybreakang Divine Ape. Iyon ay talagang kahangahangang. Gayunpaman, ang advanced na world-destroying Ghost Dragon ay tila hindi kayang magsuot ng Mysterious God Battle Armor, kaya ang lakas nito ay medyo mahina pa kaysa sa Skybreakang Divine Ape. Gayunpaman, naramdaman ni Yezuan na ang world-destroying Ghost Dragon ay may pag-asa na makahabol sa Skybreakang Divine Ape, dahil ang Soul Refining Pot ay maaaring patuloy na pinuhin ng Life Soul Liquid upang mapabuti ang lakas ng world-destroying Ghost Dragon. Hindi lang iyon, ang advanced na world-destroying Ghost Dragon ay hindi isang kompletong katawan at maaaring magpatuloy na sumanib sa world-destroying Dragon Scale. Ang kumpletong sukat ng Dragon ay maaaring tumaas ng 1% ang lakas ng world-destroying Ghost Dragon. Kung makakakuha siya ng Dragon Bone, maaari itong tumaas ng buong 10%. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang kabilang ang world-destroying Dragon Scale na ito, pero talagang ganito ang epekto nito. Kung mayroong 10,000 kaliskis ng Dragon, hindi ba magagawa ng world-destroying Ghost Dragon na dagdagan ang lakas nito ng 100 beses? Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, ang kanyang ekspresyon ay umaalon. 100 beses ang lakas, gaano kalakas iyon? Dapat mong malaman na ngayon, ang anumang dragon na dumarating ay nakakagulat na malaki, at ang bilang ng mga kaliskis ay nasa daan-daang milyon. Kabanata 18:14, ang ikalawang Dragon Scale.
Kung ang World Extinguishing Ghost Dragon ay makakakuha ng 100,000,000 World Extinguishing Dragon Scales, ang lakas nito ay direktang tataas ng 10 ulit. Tenfold, anong klaseng konsepto yan? Hindi man lang naglakas loob si Yezuan na isipin ito. Gayunpaman, ang gayong makapangyarihang bagay ay tiyak na sasamahan ng ilang problema. Sa sandaling ito, biglang bumaba ang isang napakalakas na aura na nakakapanghina. Sa sandaling lumitaw ang aura na ito, lahat ng nasa Fengwo family, kabilang si Yezuan at ang ninuno sa antas ng ika-4 na baitang half-step true person, ay lahat ay hindi makagalaw. Kakaiba, malinaw na naramdaman ko ito, ngunit bakit nawala muli ito nang makarating ako dito? Isang kakaibang boses ang bumagsak sa pandinig ng lahat. Ang lakas ng aura na ito ay napakalakas na kahit ang ninuno ng 4th grade half-step true person ng pamilya Fengwo ay napigilan, kaya ang lakas nito ay tiyak na hindi ganoon ka-simple. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Yezuan ay napunta sa isang puting figure sa kalangitan. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting damit. Napakakapangyarihan, maaaring ito ay isang tunay na tao. Ang Xuanji Immortal Heart ni Yezuan ay hindi lamang tumibok ng marahas, ngunit sa oras na ito ay hindi siya makagalaw, kaya kung may laban sa kanya, ito ay kakilakilabot. Hindi tama, imposible, ang World Extinguishing Black Dragon ay nabura sa loob ng maraming taon, ang naramdaman ko dapat ay ang mga kaliskis ng dragon na nakakalat sa lahat ng dako. Muling umiling ang medyo may edad na lalaki. Ang pangungusap na ito ay nahulog pa rin sa pandinig ng lahat, at pagkatapos itong marinig ni Yezuan, hindi niya maiwasang isipin ang World Extinguishing Ghost Dragon. Ang sukat ng dragon na iyon, sukat ba ito ng World Extinguishing Black Dragon? Mula sa bibig ng nasa katanghaliang gulang na ito, malalaman na ang World Extinguishing Black Dragon na ito ay tila pinawi ng isang tao, at pagkatapos ay hinati-hati ang bangkay, at ang mga kaliskis ay nagkalat sa lahat ng dako. Ngayon, matitiyak ni Yezuan na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay dapat naakit ng World Extinguishing Ghost Dragon, dahil ang World Extinguishing Ghost Dragon ay isang produkto ng pagsasanib sa mga kaliskis ng dragon ng World Extinguishing Black Dragon. Sa oras na ito, naramdaman ni Yezuan na ang pagpipigil sa kanyang katawan ay biglang nawala, at nang tingnan niyang mabuti, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay umalis na. Huff! Nakahinga ng maluwag si Yezuan, tila wala sa kanya iyon. Ang lugar na ito ay hindi angkop na manatili ng matagal, retreat muna. Kaagad, direktang pinunit ni Yezuan ang kawalan at iniwan ng pamilya Fengwo. Mukhang hindi magandang ibon ang World Extinguishing Black Dragon na ito, kung babalik ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi, magiging problema ito. Patuloy na ginagamit ni Yezuan ang Eye of Void, at pagkatapos makalayo sa pamilya Fengwo, nakahinga siya ng panibagong buntong hininga. Bagamat hindi niya alam kung ano ang pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi, natitiyak niyang ang kabilang partido ay hindi niya makakalaban ngayon. Ngunit sa kabuuan, ang pagkakataong ito ay kapanapanabik ngunit walang panganib. Kung tutusin, hindi lang niya nakuha ang kalahati ng sukat ng dragon, ngunit pinahintulutan din niya si Sheer Ghost Venerable na umabant upang maging ang World Extinguishing Ghost Dragon, at ang kanyang lakas ay lubos na napabuti. Ha, Ribs, anong sabi mo? Bigla, ang World Extinguishing Ghost Dragon, na tinanggap sa planting space, ay nagsabi ng isang salita kay Yezuan, dahilan para matigilan ang huli. Naramdaman ng World Extinguishing Ghost Dragon na may isa pang dragon scale sa malapit. Hindi ito ang punto ay ang World Extinguishing Ghost Dragon ay talagang mararamdaman ang pagkakaroon ng dragon scale, ito ay masaya. Ang isang kaliskis ng dragon ay nagpapataas ng lakas ng 1%, ang 10 kaliskis ng dragon ay 10%, at ang 100 kaliskis ng dragon ay 100%. Ngayon ang kaharian na ito ay maaaring makakuha ng isang kumpletong sukat ng dragon, kung ang kaharian ay mapapabuti, tiyak na dadami ang mga kaliskis ng dragon. Haha, may potensyal na si Ribs na malampasan si Po Tian. Tuwang-tuwa si Yezuan, natural na magandang bagay ito para sa kanya. Sinabi ni Ribs na ang dragon scale na naramdaman niya ay nasa hilaga ng pamilya Fengwo, Teruna. Kaagad, nagsimulang magpatuloy si Yezuan sa kanyang lakad. Ang naramdaman ni Ribs ay nasa hilaga lamang ng pamilyang Fengwo, at ang partikular na lokasyon ay medyo mahirap matukoy. Sa makatuwid,
kinailangan ni Yezuan na ipatawag si Rib sa daan upang hayaan siyang muling kumpirmahin. Kailangang maging maingat si Yezuan tungkol dito, dahil natatakot siyang maakit ang nasa katanghaliang lalaki na nakaputi. Pagkatapos maglakbay ng 2 araw, dumating si Yezuan sa isang lungsod, at pagkatapos ay tinawag niya ang World Extinguishing Ghost Dragon. Hilaga pa rin. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, mabilis na umalis sa lungsod at tumungo sa hilaga. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, bumaba muli ang medyo may edad na lalaking nakaputi. Kakaiba, lumitaw muli ang isang aura na katulad ng World Extinguishing Black Dragon. Ito ba ay ang masamang spawn ng World Extinguishing Black Dragon? Ang nasa isip ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang lubusang mag-imbestiga, pinigilan muna niya ang lahat sa lungsod na ito, at pagkatapos ay sapilitang sinuri ang Chenkunring ng lahat. Gayunpaman, walang resulta, dahil napunit na ni Yezuan ang kawalan at umalis. Napakaingat na ngayon ni Yezuan, at naglakas loob lamang na ipatawag ang World Extinguishing Ghost Dragon sa mga mataong lugar. Kung ipatawag niya ito sa ligaw, kung ito ay maramdaman ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaputi, ito ay magiging mahirap. Sa oras na ito, nagpatuloy si Yezuan sa kanyang paglalakbay. Ding, nakalusot ang host, ang kasalukuyang rango ay 2nd Grade Immortal Emperor. Si Ding, ang World Extinguishing Ghost Dragon, Wizentian, Yanming Ghost Lord, at Putian Divine Ape ay nakalusot, ang kasalukuyang rango ay 6th Grade Immortal Emperor. Sa paglalakbay, muling bumagsak ang kaharian ni Yezuan, at ang kanyang lakas ay lubos na bumuti. Gayunpaman, nang tawagin niyang muli ang World Extinguishing Ghost Dragon sa lungsod, nalaman niyang malapit na ang Dragon Scale. Hindi sa lungsod, ngunit sa isang pamilya sa labas ng lungsod. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at agad na pinunit ang kawalan para umalis. Ngayon siya ay napakamaingat, at nag-set up ng isang walang laman na pagpoposisyon sa labas kapag pumapasok sa lungsod, dahil dapat siyang mag-ingat. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod sa pamilyang iyon. Ang pamilyang ito ay mas mahusay pa kaysa sa pamilyang Fengwo, at mayroong isang 5th grade half-step true person na nakaupo. Sa pamilya, hindi pa huli ang lahat, kailangan na nating kumilos agad. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at direktang tinawag ang World Extinguishing Ghost Dragon, 3 Old Man, Wizentian, at Putian Divine Ape. Isang salita, gawin mo. Sino yan, maglakas loob na pumasok sa pamilya Kuhi. Isang marahas na sigaw ang umalingaw sa pamilyang ito. Kasabay nito, tumpak din na naramdaman ng World Extinguishing Ghost Dragon ang lokasyon ng kabilang Dragon Scale, at agad na sumugod kasama ang 3 Old Man at Putian Divine Ape. Ang taong may hawak nitong Dragon Scale, nagkataon, ay ang 5th grade half-step true person ng pamilyang hina ito. Nether Soul Breakum Strike. Nakakamangha 108 sticks. World Extinguishing Dragon Eye, Flame Killing Black Dragon Wave. Sunod-sunod na lumabas ang mga trump card ng 3 Old Man, at inatake ng malalakas na pag-atake ang 5th grade half-step true person. Dahil ang bagay ay napakahalaga, si Yezuan ay may mga intensyon na pumatay. Gayunpaman, marami na siyang ginawang pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga kayamanan noon, at hindi masamang gawin ito muli. Sa ilalim ng mga pangyayari na sunod-sunod na lumabas ang mga trump card ng 3 Old Man, at ang palihim na pag-atake, itong 5th grade half-step true person ay direktang napilayan. Sa susunod na sandali, ang 3 Old Man ay direktang nanloob at kinuha ang kanyang Chenkunring. Ngayon pa lang, naiintindihan na nitong 5th grade half-step true person ang Dragon Scale, at kinolekta niya ito pagkatapos magbago ng pamilya. Ngayon, hindi na sa kanya ang Dragon Scale na ito. Ding, ang World Extinguishing Ghost Dragon ay sumanib sa isang Dragon Scale. Ang unang World Extinguishing Dragon Scale ay nagbigay daan sa Shearer Ghost Venerable na umabant upang maging World Extinguishing Ghost Dragon, at itong pangalawang World Extinguishing Dragon Scale ay nagbigay sa World Extinguishing Ghost Dragon ng 1% na pagtaas. Bagamat ito ay medyo maliit, habang ang World Extinguishing Ghost Dragon ay nagsasama muli sa World Extinguishing Dragon Scale, ang kanyang perception ay tataas din. Kabanata 18:15, Got it, Tara na. Kaagad, direktang pinunit ni Yezuan ang kawalan, at pagkatapos dalhin ang 3 Old Man at ang iba pa sa planting space, dumaan siya.
Kasabay nito, iniwan din niya ang Megatron sa pamilyang iyon, sinusubukang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Sure enough, pagkaraan ng ilang sandali, muling lumitaw ang medyo may edad na lalaking nakaputi. Isa pang hakbang na huli, ano ba talaga ang nagtataglay ng katulad na aura ng Black Dragon of Destruction? Nagtaas ng kilay ang nasa katanghaliang gulang na nakaputi at muling nag-imbestiga, hinanap pa ang kaluluwa. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay may kumita. Sa alaala nitong miyembro ng pamilyang He, nakita niya ang figure ng Netherworld Dragon, gayon din ang hitsura ni Three Old Man at Pot Ian. Ibang-iba ang bagay na ito sa Black Dragon of Destruction, ngunit ang aura sa katawan nito ay talagang katulad ng Black Dragon of Destruction. Saan ito nanggaling? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay nag-isip, nagpas siyang hanapin ang mga kaluluwa ng buong pamilya He, ngunit walang mga pahiwatig. Sa oras na ito, sa isang lugar sa labas ng pamilya He, si Yezuan ay labis na natakot kaya hindi siya makapagsalita. Imposibleng malik ang aking kinaroroonan, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nakaputi ay maaaring dumating ng napakabilis. Anong antas na ang naabot ng kanyang kaharian? Hindi napigilan ni Yezuan na malunok. Kanina lang niya nakalkula na 1 minuto lang dumating ang middle-aged na lalaking nakaputi. Dapat alam mo na ilang araw siyang nakarating dito. Tinansya niya na ang lakas ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nakaputi ay maaaring lumampas sa True Man Realm at umabot sa True Monarch level. Hindi banggitin ang True Monarch, kahit True Man, o kahit high-level half-step True Man, ay hindi isang bagay na kayang harapin ni Yezuan ngayon. Sa madaling salita, hindi siya dapat matuklasan nitong nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi. Sa kabutihang palad, mabilis akong umalis, kung hindi ay nakakatakot. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Sa ngayon ay ligtas siya, ngunit sa susunod, kailangan niyang maging mas maingat. Napakabilis ng middle-aged na lalaking ito na nakaputi. Sa sandaling lumitaw ang aura ng Netherworld Dragon, mabilis siyang susugod. Kung siya ay nasa malapit, si Yezuan ay mahuhuli ng masama. Ngunit sa kabutihang palad, si Yezuan ay mayroon ding time reversal na kasanayan, na nagbibigay sa kanya ng buong kumpiyansa. Sinabi ni Reeves na sa hilagang silangan ng pamilyang He na ito, may isa pang aura ng kaliskis ng dragon. Napaisip si Yezuan, at mabilis na umalis sa lugar. Dahil mayroon siyang husay sa time reversal, makakakilos si Yezuan ng hindi nagpapahinga. At worst, kaya niyang baliktarin ang oras. Sa pagkakataong ito, gumugol si Yezuan ng maraming oras sa kalsada. Sa panahong ito, muling bumuti ang kanyang kaharian, naabot ang 3rd rank Immortal Emperor, at ang Three Old Man at ang iba pa ay umabot din sa 7th rank Immortal Emperor level. Makalipas ang ilang araw, nakarating siya sa ibang lungsod, at agad na ipinatawag ang Netherworld Dragon. Nasa lungsod, sa City Lord's Mansion sa hilaga ng lungsod. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at agad na hiniling sa kanila na patayin siya. Ang City Lord ng lungsod na ito ay isang 6th rank half-step True Man, kaya tinansya ni Yezuan na ang Dragon Scale ay dapat nasa kanyang mga kamay. Patayin! Kaagad, pumasok si Three Old Man at ang iba pa sa City Lord's Mansion, at pagkatapos ay direktang itinuon ang aura ng 6th rank half-step True Man at naglunsad ng pag-atake. Ngayon, kailangan nilang makipagsabayan sa oras para makuha ang kaliskis ng dragon bago dumating ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi. Naulit na naman ang eksena noong araw na iyon. Ang kaliskis ng dragon ay nasa mga kamay ng City Lord. Direkta siyang binomba sa malubhang pinsala ng Three Old Man at ng iba pa, at pagkatapos ay kinuha ang Chenkun Ring. Pumunta ka. Kaagad, mabilis na pinunit ni Yezuan ang kawalan at umalis kasama ang Three Old Man at iba pa. Tiyak na, hindi nagtagal, dumating muli ang nasa katanghaliang gulang na nakaputi, at nagsagawa siya ng paghahanap ng kaluluwa tulad ng dati. Nakalusot na naman sila. Paanong ang mga kaharian ng mga taong ito ay napakadaling pagbutihin? Nagulat ang nasa katanghaliang lalaki na nakaputi. Ilang araw na lang ang nakalipas, at ang Netherworld Dragon ay na-promote na mula sa 6th rank Immortal Emperor level hanggang sa 7th rank Immortal Emperor level. Bukod dito, alam na ng nasa katanghaliang gulang na nakaputi na ang Netherworld Dragon ay nangongolekta ng Netherworld Dragon Scales. Maaaring ang pagpapabuti ng kaharian ng Netherworld Dragon ay nauugnay sa Netherworld Dragon Scales.
Kung magpapatuloy ito, isa pang Black Dragon of Destruction ang lilito sa hinaharap. Hindi natin sila hahayaang magpatuloy ng ganito. Sa pag-iisip nito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay naglabas ng gintong ilaw upang ipaalam sa iba pa niyang mga kasama. Gayunpaman, sa oras na ito, medyo natutuwa na si Yezuan at nagsimulang magmadali sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos ng Netherworld Dragon matapos umaban, pinagsanib nito ang dalawang Netherworld Dragon Scales, na nagpapataas ng lakas nito ng 2%. Bagaman ito ay 2% lamang, maaari itong magpatuloy na mapabuti sa hinaharap, pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang kaharian. Kung makakakuha siya ng 10,000 Netherworld Dragon Scales, kung gayon ang Netherworld Dragon ay maaaring lumaban sa isang malaking kaharian. Kung ito ay lumaki sa hinaharap, ang lakas ng pakikipaglaban nito ay magiging napakalakas. Sa pagkakataong ito, patungo pa rin si Yezuan sa hilaga, ngunit sa pagkakataong ito ang Dragon Scale Aura na naramdaman ng Netherworld Dragon ay mas malakas kaysa sa nakaraang 2 beses. Sa pagkakataong ito, maaaring mayroong ilang Netherworld Dragon Scales. Nagtagal muli si Yezuan sa paglalakbay, sa pagkakataong ito ay isang buong 7 araw. Sa panahong ito, muling bumagsak ang kaharian ni Yezuan, naabot ang 4th rank Immortal Emperor, at 3 Old Man at iba pa ay 8th rank Immortal Emperors. Para kay Luo Luo, naabot na niya ang 9th rank Immortal Emperor, isang hakbang na lang mula sa pagiging half-step true man. Sa 7 araw na ito, piling nanatili din si Yezuan sa ilang lungsod, at pagkatapos ay tinawag ang Netherworld Dragon upang maramdaman ang lokasyon ng kaliskis ng dragon. Pagkaraan ng 7 araw, dumating siya sa isang puwersa na tinatawag na Bone Erosion Sect. Ang lakas ng puwersang ito ay hindi mahina, kasama ang 7th rank half-step true men, at 2 sila. Ang kaharian ni Yezuan at ng iba pa ay sadyang hindi sapat upang makita sa Bone Erosion Sect na ito, ngunit palagi silang humahamon ng higit sa kanilang antas. Kung lalabas sila ng todo, paano kung magkaaway sila ng buong Bone Erosion Sect? Naramdaman noon ng Netherworld Dragon na mayroong malaking halaga ng Netherworld Dragon Scale Aura sa Bone Erosion Sect na ito, kahit 5 Netherworld Dragon Scales, na maaaring magpapataas ng lakas ng Netherworld Dragon ng 5%, na napakahusay. Patayin. Kaagad, hinayaan ni Yezuan na patayin sila ni 3 Old Man at iba pa, at siya mismo ay nagbalat kayo na bilang isang disipulo at pumasok sa Bone Erosion Sect. Sa kanilang pagpasok, isang madugong bagyo ang dumaan sa Bone Erosion Sect. Ang mga kayamanan tulad ng Netherworld Dragon Scale ay palaging nakukuha ng may kakayahan, at dapat nasa kamay ng mga high-level executive ng Bone Erosion Sect. Sa makatuwid, direktang tinanong ni Yezuan si 3 Old Man, Netherworld Dragon, at ang Pot Ian Divine Ape na nakasuot ng Zuan Shen Battle Armor upang mahanap ang Sect Master ng Bone Erosion Sect. Ang Sect Master ng Bone Erosion Sect, na ang kaharian ay 7th rank half-step true man, ay matagal nang naiintindihan ng Netherworld Dragon Scale, at ang kanyang lakas ay hindi mahina. Gayunpaman, ngayon ang lakas na ito ay hindi pa rin sapat upang makita sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap ng 3 Old Man at ng iba pa. 108 sticks na nakakasira ng langit. Netherworld Soul Breaking Strike. Flame Killing Black Dragon Wave. Sunod-sunod na ginamit ni 3 Old Man at ng iba pa ang kanilang mga trump card, na nagpuntirya sa Sect Master ng Bone Erosion Sect. Mga daga, maglakas loob na tumakbo ng ligaw sa aking Bone Erosion Sect, nanliligaw kay kamatayan. Naramdaman ang malakas na aura na ito, ang Bone Erosion Sect ay agad na nag-alis ng ilang kaliskis ng dragon, at pagkatapos sumigaw ng malakas, agad na nag-counter-attack. Kabanata 1816 na Black Dragon Cult. Rumble. Ang Sect Master ng Bone Corrosion Sect ay umasa sa kanyang kaharian upang piliting talunin ang pinagsamang pag-atake ng Old Tree at ng 2 pa. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 sneak attack na ito, biglang lumitaw ang isang aura sa likod ng Sect Master ng Bone Corrosion Sect. Kuko ng Demon God, si Luo Luo, na naging Sky Devouring Fox, ay tinutukan ng kuko ang likod ng Sect Master ng Bone Corrosion Sect. Cough. Ang kanyang likod ay nabutas, at ang puso ng Sect Master ng Bone Corrosion Sect ay nadurog, na agad na bumagsak.
Pagkatapos, ang kanyang bangkay at ang Tian Kunring ay kinuha ni Ye Zuan. Sa Tian Kunring na ito, mayroon talagang 6 na world-destroying dragon scales. Malaking tubo, haha, ang galing. Ngumisi si Ye Zuan, pagkatapos ay mabilis na pinunit ang kawalan at direktang umalis sa Bone Corrosion Sect. Sa pagkakataong ito, direktang nakakuha siya ng 6 na world-destroying dragon scales, na nagpapataas ng lakas ng world-destroying ghost dragon ng 6% na talagang maganda. Ilang sandali pa ay muling lumitaw ang nasa katanghaliang gulang na nakaputi. Nakalusot na naman siya, mukhang hindi na talaga namin siya pakakawalan. Nakakalusot ang taong ito sa pamamagitan ng pag-asa sa world-destroying dragon scales. Napaisip ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi. Sa kabutihang palad, naabisuhan na niya ang iba, at dapat ay makarating na sila sa lalong madaling panahon upang kunin ang masamang pangingitlog na ito. Sa oras na ito, sa isang tiyak na sulok, si Ye Zuan, na sinusuri ang Tian Kunring ng Sect Master ng Bone Corrosion Sect, ay biglang nakatuklas ng isang kawili-wiling bagay sa loob. Ang Sect Master na ito ng Bone Corrosion Sect ay minsang nagtataglay ng higit sa 6 na dragon scales, ngunit umabot sa 10. Nanginginig ang isip ni Ye Zuan. Sa orihinal, ang Sect Master ng Bone Corrosion Sect ay nagtataglay ng 10 world-destroying dragon scales, ngunit mayroon lamang 6 sa kanyang Tian Kunring. Ang natitirang 4 ay wala sa mga kamay ng ibang tao sa Bone Corrosion Sect, ngunit inalok sa ibang tao ng Sect Master ng Bone Corrosion Sect. Tinatawag ng taong ito ang kanyang sarili na Black Dragon Envoy. Black Dragon Envoy, hindi mapigilan ni Ye Zuan na sumimangot. Ang Black Dragon Envoy na ito ay dalubhasa sa pagkolekta ng world-destroying dragon scales at sinasabing naglilingkod siya sa Black Dragon Sect. Ang Black Dragon Sect, ang Black Dragon Envoy, ay maaaring nauugnay sa world-destroying Black Dragon na binanggit ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi. Sa pangkalahatan, ang isang world-destroying dragon scale ay sapat na para sa mga ordinaryong tao. Kahit na mayroon silang 6, ang epekto ay hindi magiging 6 na beses kaysa sa isa, ngunit kaunting improvement lamang. Kung ganoon, bakit mangolekta ng malaking bilang ng world-destroying dragon scales? Si Ye Zuan ay labis na naguguluhan. Ang naunang 4 ay inalok sa Black Dragon Envoy ng Bone Corrosion Sect libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa nakalipas na 10,000 taon, ang Sect Master ng Bone Corrosion Sect ay nakakolekta ng 6 pa, naghahanda na ihandog muli ang mga ito sa Black Dragon Envoy pagkaraan ng ilang sandali. Tungkol naman sa lugar kung saan nagkita ang dalawa, minarkahan din ito ng Bone Corrosion Sect sa mapa. Ito ay nasa isang kanyan malapit sa Bone Corrosion Sect. Gaya ng swerte, pagkaraan ng ilang sandali, oras na para sa Sect Master ng Bone Corrosion Sect na ipagpalit ang world-destroying dragon scales para sa malaking bilang ng mga natural na kayamanan. Ang Bone Corrosion Sect ay mabilis na tumaas ng tumpak dahil dito. Black Dragon Envoy, ha? Panuulin mo akong ninakawan ka. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Ye Zuan. Sa pagkakataong ito, napakaswerte niya. Nakasalubong niya ang Black Dragon Envoy na paparating upang mangolekta ng world-destroying dragon scales. Pagdating ng panahon, maaari niyang pagnakawan itong Black Dragon Envoy. Ang Black Dragon Sect na ito ay nakakakuha ng napakaraming bilang ng world-destroying dragon scales, dapat mayroong mahusay na paggamit para sa kanila. Siguro ang Black Dragon Envoy na ito ay mayroon ding maraming world-destroying dragon scales sa kanya. Sa pag-iisip nito, nagsimulang muli si Ye Zuan. Sa oras na dumating siya sa lugar na napagkasunduan ng Sect Master ng Bone Corrosion Sect at ng Black Dragon Envoy, naabot na ng kanyang kaharian ng 5th Grade Immortal Emperor. Sa katunayan, wala siyang gaanong tiwala sa kanyang puso, dahil ang Black Dragon Envoy na ito ay maaaring isang true human level expert. Dumating siya sa pagkakataong ito para lang markahan ang Black Dragon Envoy ng Death Pursuit Order, para malaman niya ang kinaroroonan ng Black Dragon Envoy, at gumawa ng mga plano kapag lumakas ang kanyang lakas sa hinaharap. Bukas ang takdang oras, at si Ye Zuan ay tahimik na naghihintay dito. Hindi nagtagal, dumating ang sumunod na araw. Si Ye Zuan, na tahimik na naghihintay, ay biglang nakaramdam ng isang malakas na aura na bumababa. Ang taong ito ay nakasuot ng itim at nakasuot ng maskara, kaya imposibleng makita ang kanyang mukha.
Gayunpaman, nakakasigurado si Yezuan na siya ang Black Dragon Envoy, kung tutuusin, ang lugar na ito ay sobrang baog at halos walang darating. Kaagad, ginamit ni Yezuan ang Death Pursuit Order para markahan ang lalaking ito ng itim. Anak, anong ginagawa mo dito? Nagwalas ang lalaking nakaitim at nagtatakang nagtanong. Senyor, hello, pagod ang junior na ito sa paglalakbay at nagpapahinga dito. Matapat na sagot ni Yezuan. Isa lang siyang 5th grade Immortal Emperor, hindi man lang half-step true human, kaya natural na hindi siya seseryosohin ng lalaking nakaitim. Tinatamad akong patayin ka, magwala ka. Mariing sigaw ng lalaking nakaitim. Ang mga taong tulad niya ay hindi mag-abala sa pag-atake maliban kung may nasaktan sa kanya. Oo, aalis na ang junior na ito. Mabilis na tumango si Yezuan at pagkatapos ay umalis, ngunit hindi talaga siya umalis, ngunit nanunood mula sa malayo. Ang taong ito ay dapat na nakarating sa True Human Realm, mas malakas kaysa sa Sect Master na iyon ng Bone Corrosion Sect. Tumaas ang kilay ni Yezuan. Ang Sect Master ng Bone Corrosion Sect ay isa lamang 7th grade half-step True Human, habang itong lalaking nakaitim ay kahit isang True Human level, kaya mas mahirap siyang pakitunguhan. Gayunpaman, nagpasya si Yezuan na subukan ito. Old 3, World-Destroying Ghost Dragon, Skybreaking Divine Ape, pumunta ka at salubungin siya. Sabi ni Yezuan sa kanilang tatlo. Anyway, ang Old 3 at ang tatlo pa ay pawang mga magic weapon, at maaari silang mabuhay muli kahit na sila ay namatay. Bukod dito, mayroon din siyang divine skill ng time reversal, at maaari siyang direktang bumalik sa nakaraan kung may nangyari. Kaagad, si Old 3 at ang tatlo pa ay direktang sumugod patungo sa lalaking nakaitim. Ano? Ang lalaking nakaitim na ito ay nanginig ng gusto nang maramdaman niya ang aura ng world-destroying Ghost Dragon. Lumingon siya at nakita niya ang Old 3 at ang tatlo pang umaatake sa kanya. Ang aura ng isa sa kanila ay naging sanhi ng marahas na pagkaligalig ng dugo sa kanyang katawan. Kumukulo ang dugo, tanda ng pagpipigil, kung hindi, paano kumukulo ang dugo? Ang ibig sabihin ng pagkulo ay sinusubukang lagpasan ang pagsupil. Kahit ano pa yan, lumaban ka muna. Ang ilang mga scrap na hindi pa nakakarating sa half-step true human realm ay nang ahas na lumapit at gumawa ng gulo para sa akin. Matapos maramdaman ang tatlong layunin ng pagpatay, agad na isinakripisyo ng lalaking nakaitim ang kanyang sandata, at sa ilang paghampas, hindi mabilang na sword chi ang tumakas. Ang bilis ng pag-atake na ito ay napakabilis na. Ang Old 3 at ang World-Destroying Ghost Dragon ay agad na pinatay, at tanging ang Skybreaking Divine Ape ang nakatakas. Napakalakas. Bagamat nakatakas ang Skybreaking Divine Ape, mahirap pa ring takasan ng susunod na kamatayan, hindi lang iyon, pati si Megatron ay nabugbog sa slag. Ding, Yanming Ghost Lord, World-Destroying Ghost Dragon, Megatron, Skybreaking Divine Ape ay patay na. Isang serye ng mga prompt ng system ang tumunog. Nabigo ang sneak attack na ito. Gayunpaman, sinusubukan lamang ni Yezuan sa pagkakataong ito, una upang subukan ang lakas ng lalaking ito na nakaitim, at pangalawa upang makita ang reaksyon ng kabilang partido. Pangatlo, ito ay upang akitin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi. Matapos patayin ang Old 3 at ang iba pa, nakita ng lalaking nakaitim ang mga bangkay ng Old 3 at ang iba ay naging kawalan. Noong una ay gusto niyang magsagawa ng soul search, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang eksenang ito. Iniisip niya sa kanyang puso, ano nga ba ang world-destroying Ghost Dragon? Maging ito ay ang anyo o aura nito, ito ay halos kapareho sa world-destroying Black Dragon, ngunit ito ay mas maliit at ang kanyang kaharian ay napakababa. Kabanata 1817 sumusunod sa lahat ng daan. Sok, yung middle-aged na lalaking nakaputi, naramdaman na yata niya yung aura diba? Ngumisi si Yezuan at tahimik na lumayo. Kung hindi darating ang Sect Master ng Bone Erosion Sect, malamang na hindi aalis ang lalaking nakaitim na ito. Pagdating ng middle-aged na lalaking nakaputi mamaya, iniisip ko kung ano ang mangyayari. Oo nga, habang ang lalaking nakaitim ay nagmumuni-muni, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay talagang bumaba dito, tulad ng inaasahan ni Yezuan. Ano?
Gulat na gulat ang lalaking nakaitim. Sa kanyang true human realm cultivation, siya ay talagang pinigilan at hindi makagalaw. Gaano kalakas ang kabilang partido? Saan nanggaling ang aura na iyon? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay tumingin sa Black Dragon Envoy at dahan-daang nagtanong. Aling, anong aura? Natatakot na sabi ng Black Dragon Envoy. Yung katulad ng Black Dragon of Extinction. Naramdaman kong lumilitaw ito dito, kaya sumugod ako, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi. Ito, hindi alam ng junior na ito. Umiling ang Black Dragon Envoy. Kalimutan mo na, ako mismo ang gagawa. Nang walang ibang salita, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay direktang nagsimulang maghanap sa kaluluwa ng Black Dragon Envoy. Sa kanyang paglilinang, ang paghahanap sa kaluluwa ay tumagal ng wala pang 1 segundo. Pagkatapos, nalaman niya ang pagkakakilanlan ng Black Dragon Envoy, ang Black Dragon Cult, at ang Three Elder, ang Netherworld Ghost Dragon, at ang Heaven-Breaking Divine Ape na lumitaw kanina. Black Dragon Envoy, Black Dragon Cult. Nagulat ang nasa katanghaliang lalaki na nakaputi. Ang puwersang ito ay parang mali at dapat na nauugnay sa Black Dragon of Extinction. Nakita ni Yezuan, na nasa malayo, na tila hindi siya nakakakuha ng anumang impormasyon, kaya naramdaman niyang nabigo ang pagsubok na ito. Sa sandaling iyon, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay biglang lumingon at itinuon ang kanyang tingin kay Yezuan. Kahit na ang Eye of Insight ni Yezuan ay nakakakita ng napakalayo, nandoon pa rin ang kanyang cultivation. Naiintindihan na nakikita siya ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi, na kayang sugpuin ng isang true human realm Black Dragon Envoy. Sa oras na nag-react si Yezuan, nakita niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay kumislap na sa kanyang harapan. Katulad nito, muli siyang hindi makagalaw. Bata, ngayon mo lang ba nakita? Bago pa man matapos magsalita ang nasa katanghaliang lalaki na nakaputi ay bigla siyang napatigil. Pakiramdam niya ay parang pamilyar ang aura ni Yezuan, na para bang nakita na niya ito sa isang lugar. Noon, hindi maganda. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Yezuan, at dali-dali niyang ginamit ang kanyang trump card. Pagbabaligtad ng oras. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nakaputi ay halatang hahanapin ang kanyang kaluluwa. Kung gagawin niya, malalaman ng kabilang partido ang lahat. Sa makatuwid, walang ibang pagpipilian si Yezuan. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa oras bago dumating ang Black Dragon Envoy. Anak, anong ginagawa mo dito? Pagbati, Senior. Ang junior na ito ay pagod sa paglalakbay at nagpapahinga dito. Inulit ni Yezuan ang kanyang mga naunang salita at pagkatapos ay mabilis na umalis. Siyempre, bago yun, minarkahan na niya ng death track ang order ang Black Dragon Envoy. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi niya pinatawag ang Netherworld Ghost Dragon, kaya hindi dapat malaman ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi. Nagtago si Yezuan sa malayo, pinapanood ang target na lokasyon ng death track ang order. Makalipas ang 1 araw, ang Black Dragon Envoy, nang makitang hindi pa dumarating ang Sect Master ng Bone Erosian Sect, direktang umalis. At ang direksyon na pinuntahan niya ay ang Bone Erosian Sect. Crap, ang Black Dragon Envoy na ito ay may planong bumisita ng personal. Sana ay hindi niya makilala ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi. Namula ang ekspresyon ni Yezuan. Kung magkakilala sila, grabe. Nakahanap na siya ng malaking target, at hindi niya hahayaang mapatay siya ng ganito. Walang magawa, walang pagpipilian si Yezuan kundi sumunod sa likod ng Black Dragon Envoy pabalik sa Bone Erosian Sect. Kinailangan si Yezuan ng maraming oras bago makarating, at natural na kakailanganin din ng oras para bumalik ngayon. Sa panahong ito, muling bumagsak ang kanyang cultivation, naabot ang ika-6 na baitang Immortal Emperor. Kasabay nito, ang Three Elder, Netherworld Ghost Dragon, Might Shock ang Heaven, at Heaven-Breaking Divine Ape sa wakas ay nakapasok sa half-step true human realm. Nagtataka ako kung maaari kong labanan ang Black Dragon Envoy na ito ngayon. Si Yezuan, na sumusunod sa likod ng Black Dragon Envoy, ay nag-isip sa sarili. Para ma-verify, nagpasya siyang bumalik muna sa Bone Erosian Sect at hintayin ang pagdating ng Black Dragon Envoy. Anyway, ang time reversal ay maaaring gamitin 2 beses sa isang araw.
Kung may mga aksidente, maaari siyang bumalik ng ilang araw. Mas mabuting maging maingat. Sa ganitong paraan, ang kasanayan sa pagbabalik ng oras ay maaaring palamig ng husto. Whoosh! Nagsara ang Gate of Void, at bumalik si Yezuan sa paligid ng Bone Erosion Sect. Sa kabutihang palad, ang Bone Erosion Sect ay nasa kaguluhan lamang at walang kakaiba. Napakabilis ng middle-aged na lalaking nakaputi. Kung talagang lalaban tayo, dapat mabilis tayong lumaban. Kung hihintayin natin siyang dumating, grabe. Sa labas ng Bone Erosion Sect, tiningnan ni Yezuan ang target ng Death Tracking Order sa malayo sa langit at inisip ang sarili. Hindi nagtagal, nakita niyang muli ang Black Dragon Envoy. Naramdaman din ng Black Dragon Envoy ang aura ni Yezuan at medyo nagulat. Inabot siya ng 3 araw bago sumugod, ngunit paano ito nagawa ni Yezuan, na wala man lang sa half-step through human realm. Bago pa siya makapagsalita, direktang umatake si Yezuan. Ang Three Elder, Netherworld Ghost Dragon, Might Shocking Heaven, Heaven-Breaking Divine Ape, at Luo-Luo, na isa ng second-grade half-step through human, ay pawang ipinadala. Netherworld Soul-Breaking Strike, 108 stick na nanginginig sa langit. Naglalagablab na Black Dragon Wave. Ang kuko ng demonyong Diyos. Ginamit ng 4 sa kanila ang kanilang ultimate moves, sinusubukang patayin itong Black Dragon Envoy. Anong malalakas na pag-atake? Nagulat ang Black Dragon Envoy. Bagamat minsan na niyang nilabanan si Yezuan at ganap na nanalo. Gayunpaman, ginamit ni Yezuan ang time reversal skill noon, kaya si Yezuan lang ang nakakaalam na nakalaban niya si Yezuan minsan. Gayunpaman, ang kasalukuyang Yezuan at iba pa ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa dati. Iniisip ko kung maaari silang manalo laban sa Black Dragon Envoy na ito. Naglakas loob kang gumawa ng gulo para sa akin, kayong mga langgam. Matapos sumangot ng malamig ang Black Dragon Envoy, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig, at isang dagandong ng dragon ang kumalat mula sa kanyang bibig. Ang mga pag-ataking ito ay agad na hinarangan ng sonic attack ng Black Dragon Envoy, nang walang pagbubukod. Ngayon, naunawaan ni Yezuan na hindi pa rin sila kalaban ng Black Dragon Envoy. Oo naman, mayroon siyang ilang mga trick. Walang magawa, muling ginamit ni Yezuan ang time reversal, bumabalik sa kahapon. Ngayon, umaasa na lang siya na ang Black Dragon Envoy na ito ay hindi makatagpo ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi, kung hindi, ito ay kakilakilabot. Ang Black Dragon Envoy ay dumating hanggang sa Bone Erosion Sect, at pagkatapos magtanong, nalaman niya na ang Sect Master ng Bone Erosion Sect ay napatay. Pagkatapos noon, bumaba ang isang makapangyarihang figure, pinigilan ang buong sekta, at hinanap ang mga kaluluwa ng lahat sa Bone Erosion Sect. Kahit na hindi niya magawa ang ganitong uri ng malaking galaw, kaya ang Black Dragon Envoy ay natakot sa malamig na pawis at nagmamadaling umalis sa Bone Erosion Sect. Si Yezuan, na nasa malayo, ay naramdaman ito at nalaman na ang Black Dragon Envoy ay umalis sa Bone Erosion Sect, at siya ay bahagyang gamaan. Sa oras na ito, naramdaman niya na ang Black Dragon Envoy ay parang isang matabang tupa, at siya mismo ay isang ligaw na lobo na hindi pa lumalaki. Hanggat lumaki siya sa isang tiyak na antas, maaari niyang patayin ang Black Dragon Envoy na ito. Sumunod si Yezuan sa likod nitong Black Dragon Envoy, na patuloy na humahabol. Napakabilis ng Black Dragon Envoy, ngunit paminsan-minsan ay mananatili siya sa isang lugar sa loob ng 1 o 2 araw. Dapat siyang magkaroon ng kasunduan sa ilang puwersa sa paligid para regular na mangolekta ng Dragon Scales of Extinction dito. Iniisip ko kung ilan ang magiging sa paglalakbay na ito. Medyo na-curious si Yezuan. Kabanata 18:18, Pagpatay sa sugo ng itim na dragon. Hindi nagtagal, lumipas pa ang ilang araw. Ding, congratulations sa host sa paglusot. Kasalukuyang cultivation, 7th rank Immortal Emperor. Ding, binabati kita kay Yanming Ghost Lord, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Heaven Piercing Divine Ape sa paglusog. Kasalukuyang cultivation, 2nd rank half-step True God. Noong araw na iyon, hindi nila nagawang sakta ng Black Dragon Envoy nang magsanib puwersa sila. Ngunit ngayon na ang kanilang paglilinang ay muling bumagsak at ang kanilang lakas ay bumuti ng husto, dapat ba nilang gawin ito?
Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sakto lang, huminto muli ang Black Dragon Envoy na ito sa isang lugar. Tila naghihintay ng puwersang maghahatid ng World Extinguishing Dragon Scale sa kanya. Sinamantala ang pagkakataong ito, si Yezuan, na tumuntong sa Ascending Immortal Cloud Boots, ay mabilis na hinabol siya. Pagdating niya, nakita niya ang tatlong tao na nakikipagkalakalan sa Black Dragon Envoy. 9th rank half-step True God, isang piraso ng cake. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, tiyak na kaya niyang harapin ang isang half-step True God, ngunit ang hindi niya sigurado ay ang Black Dragon Envoy na iyon. Matandang puno, alis na tayo. Kaagad, tinawag ni Yezuan ang Old Tree at ang iba pa mula sa malayo at pagkatapos ay sabay-sabay na sinisingil. Sa pagkakataong ito, may premonition si Yezuan na magtagumpay siya. Siyempre, kung hindi siya magtagumpay, pagkatapos ay magpapatuloy siya sa pagsubaybay hanggang sa magtagumpay siya. Ang Black Dragon Envoy, na nakikipagkalakalan sa iba, ay naramdaman ang aura ng World Extinguishing Ghost Dragon, at ang kanyang katawan ay nanginig ng husto. Bago ang 2 beses na pagbaliktad, nakipag-ugnayan na siya sa World Extinguishing Ghost Dragon, ngunit pagkatapos ng time reversals, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo niya ang World Extinguishing Ghost Dragon. Ano iyon? Nagulat ang Black Dragon Envoy, at gayon din ang iba. Malas talaga ang pagkikita namin. Isang 9th rank half-step True God ang malamig na summon goat at direktang ibinaling ang kanyang ulo upang patayin ang Old Tree at ang iba pa. Ang Old Tree ay isa na ngayong 2nd rank half-step True God, at si Luoluo ay isa pang 3rd rank half-step True God. Ang pagsasama-sama nilang dalawa ay sapat na para patayin ang kalaban, lalo pa ang Heaven-piercing Divine Ape at ang World Extinguishing Ghost Dragon. Sa isang iglap, ang 9th rank half-step True God na ito ay pinatay ng lahat ng magkakasama, at hindi man lang niya ginamit ang kanyang ultimate move. Ano? Nagulat ang kalaban. Maraming mababang antas na half-step True God ang aktwal na tumawid sa napakaraming kaharian upang agad na pumatay ng pinakamataas na half-step True God, paano ito posible? Mayroon kang ilang mga trick, panliligaw sa kamatayan. Nagpa siya ang Black Dragon Envoy na kumilos mismo. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong taong ito ay nakikipagtulungan sa kanya, tinutulungan siyang makahanap ng World Extinguishing Dragon Scales. Kung namatay ang kalaban, paano niya ito kukunin? Ang mga taong hinahanap niya ay halos lahat ng masasama at masasamang tao, at gayon din ang Bone Erosion Sect Master. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay ng mga tao at pag-agaw ng mga kayamanan ay ang pinakamadaling paraan upang makakuha ng World Extinguishing Dragon Scales. Sa wakas kumilos, lumaban. Mula sa malayo, si Yezuan, sa pamamagitan ng pangitain ng ilang mga alagang hayop, ay nag-utos sa kanila. Sa pagkakataong ito, dapat nilang ibagsak itong Black Dragon Envoy. Walang mamatay na Battle Soul, World Extinguishing Dragon Claw, Netherworld Soul Lock ang Chain, Nine-Tailed Entanglement, ang Old Tree, World Extinguishing Ghost Dragon, at Luoluo ay lahat ay gumamit ng control skills. Ang layunin nito ay payagan ang Heaven-piercing Divine Ape, na nakasuot ng Mysterious Divine Battle Armor, na bigyan ng nakamamatay na suntok ang Black Dragon Envoy. Nahaharap sa napakaraming pag-atake, ang Black Dragon Envoy, tulad ng huling pagkakataon, ay bamuka ng malawak ang kanyang bibig, at kumalat ang isang sonic attack, na agad na natunaw ang lahat ng mga galaw na ito. Gayunpaman, sa oras na ito, ang Heaven-piercing Divine Ape ay naging isang stream ng liwanag at sumugod patungo sa kanya. 108 pagtama ang niyanig ng langit. 108 stick na anino ang bumuhos, agad na bumagsak sa balikat ng Black Dragon Envoy. Sa isang iglap, ang Black Dragon Envoy ay nahulog mula sa langit tulad ng isang impas na bola. Kung talagang gusto nating i-rank ang lakas, ang Megatron ang pinakamahina, pagkatapos ay ang Old Tree, pagkatapos ay si Luoluo, at ang advanced na World Extinguishing Ghost Dragon ang pangalawa sa pinakamalakas. Ang pinakamalakas ay natural na ang Heaven-piercing Divine Ape. Bukod dito, sa oras na ito, ang Heaven-piercing Divine Ape ay nakasuot din ng Mysterious Divine Battle Armor, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay namumukod tangi. Ang pag-atake na ito, kahit na malamang na hindi direktang papatayin ang Black Dragon Envoy, ay sapat na para masugatan siya ng husto.
Bugbugin ang isang nalulunod na aso, patayin siya. Nagutos si Yezuan sa lahat mula sa malayo. Sinasamantala ang pagkakataong ito, ginamit ng lahat ang kanilang mga trump card para umatake. Flame Kill Black Dragon Wave. Netherworld Soul Shattering Strike. Ang kuko ng demonyong Diyos. 108 pagtama ang niyanig ng langit. Sa napakalakas na pag-atake na bumabagsak, kahit na ang Black Dragon Envoy na ito ay hindi mamatay, hindi siya malalayo rito. Ang dalawang 9th rank half-step True God sa di kalayuan ay natigilan. Anong klaseng mundo ito? Maraming mababang antas na half-step True God ang talagang binubugbog ang isang tunay na Diyos. Pagkatapos manginig, may balak agad silang umatras, tumakbo. Sa oras na ito, natapos na ang transaksyon, kaya hindi mahalaga kung ang dalawang taong ito ay tumakas. Ang target ni Yezuan ay ang Black Dragon Envoy. Rumble, napakaraming pag-atake ang nahulog at lahat ay tumama sa Black Dragon Envoy, ngunit ang buhay ng Black Dragon Envoy na ito ay napakahirap, at matigas niyang tiniis ito. Sa pamamagitan ng vision sharing ng ilang tao, nakita ni Yezuan na ang kakaibang itim na kaliskis ay talagang lumulutang sa labas ng katawan ng Black Dragon Envoy. Ibig sabihin, World Extinguishing Dragon Scales. Crap! Ang taong ito ay talagang sumanib sa World Extinguishing Dragon Scales, ano ang nangyayari? Nagulat si Yezuan. Bago pa siya makapag-react, itong Black Dragon Envoy ay direktang naging malaking itim na dragon. Ito pala ay ang Black Dragon Envoy na ito mismo ay isang demon cultivator, at mula sa Black Dragon Clan. Siyempre, ang World Extinguishing Dragon Scale sa kanyang katawan ay hindi sa kanya, ngunit yaong sa World Extinguishing Black Dragon. Ngayon, medyo naiintindihan na ni Yezuan kung anong uri ng puwersa ang Black Dragon Cult. Ang mga tao ng Black Dragon Cult na ito ay nangongolekta ng mga kaliskis ng dragon sa labas, at pagkatapos ay pinagsama ang mga ito sa kanilang mga katawan, sinusubukang makuha ang kakayahan ng World Extinguishing Black Dragon, o maging mas malakas. Umuungol, ang Black Dragon Envoy ay malubhang nasugatan, at siya ay binugbog ng maraming tao na mas mababa sa kaharian kaysa sa kanya, at ang kanyang galit ay nag-alab na. Gayunpaman, pagkatapos niyang mag-transform sa kanyang pangunahing katawan, bagamat medyo tumaas ang kanyang lakas, para kay Yezuan at sa iba pa, ito ay parang naglalakad sa isang bitag. World Extinguishing Dragon Roar. Sa oras na ito, biglang bamuka ang bibig ng World Extinguishing Ghost Dragon, at kumalat ang isa pang dagandong ng dragon. Ang hakbang na ito ay espesyal na naglalayong sa mga hayop. Matapos marinig ito ng Black Dragon Envoy, na nagbagong anyo sa kanyang pangunahing katawan, ang bloodline sa kanyang katawan ay agad na napigilan, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay bumaba ng 30%. Bukod dito, hindi ito ang punto. Megatron, Myriad Beast Diagram. Matapos matanggap ang utos ni Yezuan, agad na nagbago ang Megatron mula sa Mysterious Divine Battle Armor patungo sa Myriad Beast Diagram. Ang Myriad Beast Diagram ay pinipigilan ang 50% ng lakas ng labanan ng mga nakapaligid na hayop. Bagamat ang mga Demon Cultivator ay maaaring mag-transform bilang mga tao, sila ay mga hayop pa rin sa asensya, kaya ang Myriad Beast Diagram ay may epekto din sa Black Dragon Envoy na ito na nag-transform sa kanyang pangunahing katawan. Sa isang iglap, ang aura ng Black Dragon Envoy ay mabilis na bumaba sa napakababang antas. Kasabay ng kanyang mga pinsala, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay ngayon lamang 1/10 bahagi ng kung ano ito, na isang magandang pagkakataon upang matalo ng husto. 108 pagtama ang niyanig ng langit. Bagamat kulang siya sa Mysterious Divine Battle Armor, hindi pa rin natatakpan ang attack power ng Heaven-Piercing Divine Ape, at ang depensa ng Black Dragon Envoy at iba pang bagay ay sabay na bumaba, kaya ang pag-ataking ito ay direktang pumutok sa kanyang ulo. Bang! Sumabog ang ulo ng Black Dragon, at ang dugo ng itim na dragon ay parang pagsabog ng bulkan, umuulan ng itim na ulan. Gayunpaman, ang puso ng dragon ng itim na dragon ay naroon pa rin, at ang envoy ng itim na dragon na ito ay hindi patay, ngunit hindi siya mabubuhay ng matagal. Netherfire Clone. Mabilis na nag-drill ang old tree mula sa sugat, at pagkatapos ay sinuntok at pinasabog ang puso ng dragon ng Black Dragon. Nahulog dito ang Black Dragon Envoy. Kabanata 18-19, Black Dragon Cult Branch. Ding, tumaas ang killing intent ng host.
Sa di kalayuan, narinig ng isip ni Yezuan ang isang system notification. Pagkatapos, mabilis niyang sinira ang kawalan, ibinalik ang 3-year-old at ang iba pa, at pagkatapos ay umalis. Talagang nakakapanabik ang labanang ito. Sa panahon ng labanan, ang profound swift immortal heart ni Yezuan ay patuloy na tumitibok, at naramdaman niyang malapit nang dumating ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puti. Tama, ito ay tulad ng inaasahan niya. Kakaalis pa lang niya nang dumating talaga ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaputi. Matapos maramdaman ang aura, humakbang siya patungo sa dalawang tumatakas na 9th grade half-step true men. Gayunpaman, walang alam ang dalawang kalahating hakbang na true men na ito sa siyam na baitang, tanging ang Black Dragon Envoy ay nangongolekta ng World Extinguishing Dragon Scales. Sa oras na ito, nakatakas na si Yezuan sa malayo. Wow! May 15 World Extinguishing Dragon Scales sa loob, napakalaking tubo. Tuwang-tuwa si Yezuan. Ang 15 World Extinguishing Dragon Scales ay maaaring magpapataas ng lakas ng World Extinguishing Ghost Dragon ng 15%. Idagdag pa ang mga nauna, mahigit 20% na iyon. Pagkatapos, maingat na hinanap ni Yezuan ang Qiankun Ring ng Black Dragon Envoy at nalaman na, bukod sa mga likas na kayamanan na iyon, walang makakapagtukoy sa kanyang pagkakakilanlan. Parang kaluluwa lang ang kaya niyang hanapin. Kaya lang, masyadong mababa ang kasalukuyang kaharian ni Yezuan. Kung gagamit siya ng soul searching, malamang na magtatagal. Kung tutuusin, hindi siya mismo makakapasok sa planting space, ngunit ang 3-year-old, World Extinguishing Ghost Dragon, Luo-Luo, at iba pa. Gayunpaman, ang kaharian ng 3-year-old at ang iba pa ay masyadong mababa, at kung sila ay kwalipikado ay isang katanungan pa rin. Tama, ang Soul Seizing Bell na binago ni Wizentian ay may epekto ng paghahanap ng mga kaluluwa. Sa sandaling ito, biglang nagningning ang mga mata ni Yezuan, at naisip niya ito. Kaya lang, mas bihira pa ang Soul Seizing Bell kaysa sa Sky Splitting Axe. Kaya nag-aalangan si Yezuan kung gagastos ba siya ng kaunting devouring points para ayusin ang Soul Seizing Bell. Kalimutan mo na, hayaan mo na. Madalas ko na yata itong gamitin sa hinaharap. Kaagad, si Yezuan ay gumugol ng kaunting devouring points para ayusin ang Soul Seizing Bell magic weapon. Sa hinaharap, maaaring mag-transform si Wizentian sa Soul Seizing Bell anumang oras. Ding, matagumpay na naayos ang Soul Seizing Bell. Sa ganitong paraan, 2 devouring points na lang ang natitira kay Yezuan. Wizentian, hanapin ang kanyang kaluluwa. Nagbigay ng utos si Yezuan kay Wizentian. Ang Soul Seizing Bell ay isang magandang magic weapon. Bagamat hinahanap ni Wizentian ang kaluluwa, direktang makikita ito ni Yezuan sa bisa ng kanyang kontrata kay Wizentian, nakatumbas ng paghahanap niya sa kaluluwa mismo. Hindi man maikli ang soul searching time, buti na lang nasa planting space. Ang 100 taon sa loob ay isang araw lamang sa labas. Kaya ganoon, ang Black Dragon Envoy na ito ay kabilang sa Black Dragon Cult, ngunit siya ay isang panlabas na miyembro lamang ng Black Dragon Cult. Ang Black Dragon Cult ay nagtuturo sa kanila kung paano pagsamahin ang World Extinguishing Dragon Scales, at kinokolekta nila ang dagdag na World Extinguishing Dragon Scales para sa Black Dragon Cult. Naunawaan kaagad ni Yezuan. No wonder naramdaman niyang medyo mali ang lakas nitong Black Dragon Envoy. Kaya ganyan. Bagamat ganoon ang kaso, ayaw ni Yezuan na isama ang World Extinguishing Dragon Scales. Natatakot siyang may mangyari sa kanya. Gayunpaman, ang pinaka-inaalala ni Yezuan ay ang Black Dragon Envoy na ito ay nakipag-ugnayan sa ilan pang Black Dragon Envoys. Bukod dito, mayroon talagang Black Dragon Recommendation Order sa kanyang Qiankun Ring, na magrekomenda ng isang tao na sumali sa Black Dragon Cult at maging external envoy ng Black Dragon Cult. Kung makakasali ako sa Black Dragon Cult, siguro mahahawakan ko ang kinaroroonan ng maraming tao. Sa oras na iyon, magiging convenient na ang kumilos. Kaya lang hindi ko alam kung ano ang hitsura nitong inirekomendang tao. Kung gusto ko siyang palitan, baka kailangan ko muna siyang hanapin. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kung hinuhusgahan mula sa memorya ng Black Dragon Envoy na ito, ang taong gusto niyang irekomenda ay isang half-step true man lamang, ngunit hindi alam ng Black Dragon Cult kung sino ang gusto niyang irekomenda, isang portrait lamang.
Kaya, may pagkakataon pa si Yezuan. Kailangan lang niyang mahanap muna itong half-step Truman. Ang inirerekomendang taong ito ay anak ng isang kaibigan ng Black Dragon Envoy, ang Panginoon ng lungsod ng isang lungsod, isang 9th grade half-step Truman. Mabilis na sinuri ni Yezuan ang mapa at natagpuan ang lugar na iyon. Agad naman siyang sumugod ng mabilis. Sa daan, naisip niyang muli na ang kaharian ng kanyang sariling mga tao ay masyadong mababa, at hindi siya isang kalahating hakbang na Truman. Kung pupunta siya sa Black Dragon Cult, tiyak na matutuklasan siya. Sa makatuwid, gusto na niyang kontrolin ang 9th grade half-step Truman na ito. Kung gusto niyang bumiyahe, aabutin ng kahit isang buwan. Sa kabutihang palad, mayroong isang teleportation array sa kalapit na lungsod. Ginamit ni Yezuan ang mga teleportation array na ito para direktang mag-teleport palayo at makarating sa kanyang destinasyon. Panginoon ng lungsod ng White Feather City, ha? Pagkalapag, naramdaman ito ni Yezuan. Oo naman, nakakita siya ng aura ng Truman sa City Lord's Mansion ng White Feather City. Mukhang kaibigan ito ng Black Dragon Envoy. Kung sakali, nagpa siya si Yezuan na manatili dito ng ilang araw. Ding, nakalusot ang host, kasalukuyang nasa ika-8 baitang Immortal Emperor. Si Ding, World Extinguishing Ghost Dragon, Byzantian, Yanming Ghost Lord, at Skybreaking Divine Ape ay nakalusot, kasalukuyang nasa 3rd grade half-step Truman. Matapos muling makalusot ang lahat, nagpa siya si Yezuan na kumilos. Fair na, pumunta si Yezuan sa harapan ng City Lord's Mansion at direktang naglabas ng utos. Bukod dito, sa pagkakataong ito, hindi na kailangang kumilos ang World Extinguishing Ghost Dragon. Sa isang iglap, ang Three-Old, Luo-Luo, at Skybreaking Divine Ape ay direktang lumipad. Sa bilis ng kidlat, nakuha nila ang City Lord ng White Feather City at ang kanyang ama. Pareho silang sapilitang inilabas ni Yezuan mula sa White Feather City, at pagkatapos, sa pamamagitan ng mga pagbabanta, sila ay puwersahang pinasok sa lugar ng pagtatanim. Napakabagal ng bilis sa lugar ng pagtatanim, kaya may oras si Yezuan para pahirapan sila. Sa huli, ang dalawa sa kanila ay kusang loob lamang na maging mga puppet ni Yezuan. Neresolba na ang usapin ng tao, kaya sa susunod, pupunta ako sa isang sangay ng Black Dragon Cult. Palihim na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso. Ang sangay na ito ng Black Dragon Cult ay maaaring direktang maabot sa pamamagitan ng teleportation array ng White Feather City. Gayunpaman, bago iyon, ginamit ni Yezuan ang dalawang barahan ng City Lord of White Feather City at ng kanyang ama para dambungin ang City Lord's Mansion. Pagkatapos nun, umalis na siya. Ang Black Dragon Cult ay nasa buong mundo. Sa branch na ito, ilan lang ang Black Dragon Envoy bukod sa Helmsman, ngunit lahat sila ay Truman level. Hinayaan ni Yezuan ang City Lord of White Feather City, na hawak ang naunang order ng rekomendasyon ng Black Dragon Envoy, na pumasok sa Black Dragon Cult branch. Siyempre, bago yun, nag-transform si Byzantian sa isang hairpin. Sa ganitong paraan, ang City Lord ng White Feather City ay naging isang Black Dragon Envoy bilang isang bagay, at nakipag-ugnayan din sa iba pang mga Black Dragon Envoy. Pagkatapos, oras na para markahan ni Yezuan ang mga taong ito ng Death Chasing Order. Ang sangay ng Black Dragon Cult ay napakatago, ngunit alam na ito ni Yezuan. Siya ay nagbabantay doon, at minarkahan lang ang 5 target ng Death Chasing Order, kasama ang isang branch leader. Itong Black Dragon Cult branch leader ay dapat makipag-ugnayan sa mga nakatataas, at huli itong mareresolba. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Sa sangay na ito, orihinal na mayroon lamang 5 Black Dragon Envoy, kasama ang isang branch leader. Gayunpaman, ang isa sa mga Black Dragon Envoy ay nalutas ni Yezuan, kaya 4 na lang ang Black Dragon Envoys. Kabanata 1820, Blue Feather Gate. Ang 4 na Black Dragon Envoy na ito ay pawang first grade Truman, at lahat sila ay mga Demon Cultivator na nagsama ng 1 hanggang 3 kaliskis ng dragon, na ginagawa silang mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Para naman sa pinuno ng sangay, isa siyang second grade Truman, at hindi alam kung ilang kaliskis ng dragon ang kanyang isinama, ngunit napakalakas niya. Ang kasalukuyang Yezuan ay talagang may lakas na sirain ang sangay na ito, ngunit ayaw niyang ilantad ang kanyang sarili, kaya siya ay magpapatuloy ng palihim.
Hindi nagtagal, ang isa sa mga envoy ng Black Dragon ay umalis sa sangay, naghahanda na bumalik sa kanyang sariling kapangyarihan upang linangin. Ang pagkakaroon ng mga tao na mangolekta ng World Extinguishing Dragon Scales ay nangangailangan din ng oras. Lalabas lang sila pagkatapos ng isang yugto ng panahon, pagkatapos ng lahat, ang World Extinguishing Dragon Scales ay magiging mas kaunti at mas kaunti. Sinundan ni Yezuan ang Black Dragon Envoy na ito palabas, naghahanda na kumilos pagkatapos na makalayo ang kabilang partido. Sa panahong ito, sa wakas ay umunlad ang kanyang kaharian sa 9th grade Immortal Emperor, at ang 3 World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Skybreaking Divine Ape ay umabot din sa 4th grade Half-Step True Man. Ngayon, hindi na niya kailangang sumunod, gawin mo na lang. 3 Luo, go! Sabi ni Yezuan sa dalawa. Hindi kailangan ng isang first grade true man lang ang World Extinguishing Ghost Dragon o Skybreaking Divine Ape para kumilos. Ikalimang baitang half-step true man Luo ay sapat na. Si Luo, na nagbago sa kanyang tunay na anyo, at ang 3 na nakasuot ng Profound God Battle Armor, ay agad na naabutan ang Black Dragon Envoy. Nether Soul Shattering Strike, Demon God's Claw. Ang 3 at Luo ay umatake ng buong lakas, mabilis na inalis. Itong Black Dragon Envoy. Tulad ng inaasahan, itong Black Dragon Envoy ay mayroon lamang 2 World Extinguishing Dragon Scale sa kanyang Chankun Ring, na inihahanda niyang pagsamahin ang kanyang sarili. Ang iba ay dapat na ibinigay sa pinunong iyon. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, ngunit walang kabiguan sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang libreng pakinabang. Anyway, nakalusot na siya, kaya sa susunod, sisirain niya itong Black Dragon Cult Branch. Whoosh! Kaagad, nabasag ni Yezuan ang kawalan at bumalik. Sa sumunod na sandali, direktang tinakpan ni Megatron ang katawan ng Skybreaking Divine Ape. Kahit na hindi nakasuot ng Profound God Battle Armor, ang kapangyarihang panlaban ng Skybreaking Divine Ape ay mas malakas kaysa kay Luo. Kung magsusuot siya ng Profound God Battle Armor, maging ang 3 Luo, at ang pinagsamang World Extinguishing Ghost Dragon ay hindi niya magiging kalaban. Patayin silang lahat, walang iwanan na buhay. Nagbigay ng utos si Yezuan sa lahat, at pagkatapos, si 3 at ang iba pa ay sumingit. Ang kanilang target ay ang 3 Black Dragon Envoy at ang pinuno ng sangay. Boom! 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 Isang sunod-sunod na nakakagulat na malakas na ingay ang kumalat sa buong lungsod. Agad na pinatay ng 3 at ng iba pa ang 3 Black Dragon Envoy. Damn it, exposed. Nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng branch ng 2nd grade Truman Black Dragon Cult. Bago pa siya makapag-transform, 108 anino ng tauhan ang nahulog. Boom! Sa pagkakataong ito, nagkawatak-watek ang ulo at puso ng pinuno ng Black Dragon Cult Branch, na agad na bumagsak. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, mabilis na tumawid ang 3 kinuha ang bangkay at Chankun Ring, at pagkatapos ay sinira ang kawalan at umalis. Sa pagkakataong ito, hindi kumilos ang World Extinguishing Ghost Dragon, kaya hindi nag-alala si Yezuan na maabyutan ng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puti. Pagkatapos, hindi pinansin ni Yezuan ang iba at diretsyong pumasok sa kawalan at umalis. Ngayon, mayroon na siyang sapat na cultivation resources upang masira ang lahat, kaya hindi siya nag-aalala tungkol sa iba, at nakatutok sa pagkolekta ng World Extinguishing Dragon Scales. Gayunpaman, ang 6 na ito ang pinakamaraming naranasan ni Yezuan. Sa Chankun Ring ng pinuno ng sangay, mayroong isang buong 30 World Extinguishing Dragon Scales, at, nakakagulat, mayroon ding World Extinguishing Dragon Bone na kasing laki ng daliri. Ang World Extinguishing Dragon Bone ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 10%, nakatumbas ng 10 World Extinguishing Dragon Scales. Haha, Ribs, ang swerte mo. Nang walang sabi-sabi, direktang ibinigay ni Yezuan ang World Extinguishing Dragon Scales at Dragon Bone sa World Extinguishing Ghost Dragon, hinayaan itong pagsamahin silang lahat. Kung idaragdag mo ang mga nauna, ang lakas ng World Extinguishing Ghost Dragon ay tumaas ng halos 70%. Kung magpapatuloy ito, 100% o kahit 1,000% ay hindi problema. Sa hinaharap,
malamang na kailangang umasa si Yezuan sa World Extinguishing Ghost Dragon para mabuhay. Sa pagsasalita, pagkatapos mamatay ang pinuno ng sangay, ang kanyang kaluluwa ay hinanap din ng kampanang ng aagaw ng kaluluwa. Ang mga sanga ng Black Dragon Cult ay tumataas sa bawat antas, at hindi nila alam ang lokasyon ng mga sanga sa parehong antas, ngunit alam nila ang lokasyon ng mas mataas na antas na sangay. Ang pinuno ng branch na ito sa itaas na antas ay isang 5th grade Truman, na may malaking lakas, at may malaking bilang ng Black Dragon Envoy sa ilalim ng kanyang command. Sa makatuwid, kailangang maging ganap na handa si Yezuan sa kanyang pagpunta. Kung mag-improve pa ako ng ilang sandali, ang lakas ng World Extinguishing Ghost Dragon ay malamang na makakahabol sa Skybreakang Divine Ape. Sa oras na iyon, papatayin ko talaga ang mga Diyos at Buddha. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang susunod na destinasyon ay isang kapangyarihan na tinatawag na Asher Feathergate. Ang kanilang sect master ay ang branch leader ng Black Dragon Cult. Bagamat may magagamit na mga teleportation array, ang ilang mga seksyon ay nangangailangan pa rin ng paglipad. Sa panahong ito, sa wakas ay nakapasok si Yezuan sa half-step Truman realm, habang si Treeold at ang iba pa ay umabot sa 5th grade half-step Truman. Ang second immortal grade physic bloodline ay maaari na talagang palitan ngayon. Sa oras na ito, tumaas ang kilay ni Yezuan, at napansin niya ang pagbabagong ito. Ang second immortal grade physic bloodline ay nangangailangan ng 4 na devouring points upang makipagpalitan, ngunit si Yezuan ay mayroon lamang 2 devouring points ngayon, kaya hindi niya ito mabibili. Trahedya, makakaasa lang ako na mag-trigger ng Trial Tower Refresh Mission. Walang magawa si Yezuan. Hanggat na-refresh ang Trial Tower, maaari siyang muling mag-clear sa ika-9 na palapag, at pagkatapos ay makakuha ng 9 na devouring points. Sa oras na iyon, maaaring i-activate ang second immortal grade physic bloodline na ito. Gayunpaman, ngayon ay mayroon lamang 2 devouring points, kaya hindi sinasaalang-alang ni Yezuan ang isyong ito sa ngayon. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nakarating na siya sa Asher Feathergate na ito. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas, maaaring hindi madaling sirain ang Asher Feathergate na ito. Gayunpaman, tulad ng nagulat siya. Sa oras na ito, biglang tumaas ang kilay ni Yezuan, at nakita niya ang mga puppet na naglalakad palabas ng Asher Feathergate. Bakit ang mga puppet na ito ay katulad ng mga ibinigay sa akin ng Truman Lingzin? Nanginginig ang katawan ni Yezuan. Posible kayang ang Asher Feathergate na ito ay nauugnay sa Truman Lingzin. Bagamat malakas ang mga nakaraang daang puppet, talagang first grade half-step Truman level lang sila. Gayunpaman, ang kasalukuyang uri ng Asher puppet ay hindi bababa sa 5th grade half-step Truman level. Kung ang 100 sa kanila ay pagsasama-samahin, maaari nilang hamanin ang ilang mga lugar na mas mataas. Ang Asher Feathergate na ito ay hindi simple. Naalala ni Yezuan na sinabi ni Truman Lingzin noong panahong iyon na hanggat nahanap niya siya, tatanggapin siya ng Truman Lingzin bilang isang disipulo. Siyempre, ito ay nasa ilalim ng kondisyon na natutunan ni Yezuan ang 100 Machines Manipulation. Kung ang Truman Lingzin ay nauugnay sa Asher Feathergate na ito, maaari siyang pumasok at tingnan muna. Gayunpaman, kung talagang magkamag-anak sila, mahihirapan siyang kumilos. Sa anumang kaso, kailangang pumunta si Yezuan at tingnan. Pagkatapos ng lahat, ang Truman Lingzin ay nag-ambag din sa kanya sa pagdating sa Saint Realm. Kaagad, lumapit si Yezuan sa Asher Feathergate. "Kamahalan, may kailangan ka ba?" Pagkalapit ni Yezuan, nagtanong ang isang half-step Truman na nakasuot ng Asher na damit.